So, binungaran natin ngayon dito sa farm ni Atty. Dinis. Dito tayo ngayon sa, ano pa ulit yung address, bossing? Banabahin Ibaba, Lopez, Quezon. So, ito yung nabungaran natin mga boko. Ang gamit ni Atty. Dinis dito ay treated na cellophane na plastic. Ito yung plastic na ginagamit sa mga saging. Okay? Ayan. So, dito pa nga, extra effort pa. May mga butas-butas pa. Okay? So, sa mga magtatanong, ano po ang gagamitin sa pagbalot ng ating mga bunga? Ito po, isa po. Cellophane and din yung sako. Kailangan lang malinis. Okay. So, forward tayo. Okay. And then, nakita nyo naman, if I'm not mistaken, this is a 4.5 years old tree. Kasi, client natin si attorney mula pa nung pandemic. So, ayan. Ito, kita nyo, ito lang yung baba, Dito lang yung mga bunga. So, ito, meron pa, So, kung nagtataka kayo, bakit ito nakabalot na, ito hindi pa. Ito kasi, ganito kalaki, hindi pa pwede balutin kasi hindi pa siya tapos ma-fertilize. So, most probably, hanggang dito, kalaki, pwede na yan balutin. Next, info naman, sa naobserbahan natin, ito may nakalambitin ditong mga ganito, seedling. So, ginagawa, ikaw rin gumawa nito, bossing. So, si Sir Wilmar, sir, no? Waldimar. Siya po yung gumawa nito. Ang gamit po dito ay in-arching method. Pero, ito yung mother tree na to, ang gamit po nito is bee-cliff grafting. Okay? Ulitin ko, ang binili ni Atty. Dinis sa amin ay bee-cliff grafting method. Ito naman, nagpaparami si attorney. Ito po ay in-arching method. Yan. Dinidikit. So, ganyan po ito ka matrabaho. Nakalambitin yan. Ito pa. Matrabaho po. Kaya, sa amin, hindi kami nag-i-in-arch. Mas bihasa kami sa bee-cliff grafting. Tanong, ano po ang advantage o disadvantage nila? Ito, ang advantage po ng in-arching method, mataas ang rate na mabuhay, pero mas matrabaho. Pag thousands ang production mo, mahirap ang ganito, lalo na during harvesting. Sa disadvantage naman sa method namin na bee-cliff grafting, yun po ay medyo mababa ang mabuhay sa pag-graft. Pero mas mabilis naman kung maramihan. So, yun po ang disadvantage nila. Sa method or sa pagbunga, sa paglaki, wala po. Same pa rin po sila. Although maaga magbunga ang in-arching method, pero hindi nyo po pwede yan pabungahin. Pag maliit pa, mababali po yan. Iisipin nyo kahit ganyan kalaki mababali. Tapos ganito lang kalaki yung tangkay. Sige. Para mapatunayan ko yan, subukan nyo po. Pero yan isipin nyo, ganyan kalaki ang seedling nyo, tapos pabungahin nyo sa bigat na yan, wala na, mababali lang yan. Okay, so let's proceed. Alam na pala ni Busing? Oo. Busing nyo lang ito, ready, Busing. Okay na. Ayan, so. Ayan. Busing nyo lang. So, ito marami ng bunga. If I am not mistaken, ang harvest nito ngayong July. August. No, Busing, kailan ka nagbalot? Ay, malapit na yung iba. Marami na ako nagdadala sa inang pa. Ayan, may panibagong bunga na naman, Ayan, Ito pa. Well, bago tayo magkalimutan, bossing. This is a 4.5-year-old tree. Ano po yung application natin sa fertilizer? Wala pang fertilizer ito. Pero nahitik sa bunga der, Mataba. Mga bok, mula po sa caretaker, nalaman natin, mula nung naitanim, wala pa daw fertilizer. So, ibig sabihin,
yung lupain na tinaniman dito, marami pong soil nutrients na nakukuha. Hinihingal tayo. Pero kita nyo, ito. Bunga yan. Yan o, daming bunga ga. Oh. So, I was amazed. Ito pa, yan o. Andito nga sa baba, der, ang dami, oh. Grabe. 4.5-year-old tree. Tingnan nyo, guys. Okay. Partida, may kugon pa to, oh. Ito kasi acidic itong mga kugon, eh. Pero, nag-strive siya. Sa palagay ko, bossing, parang wala naman ako masyado nang maituro kasi alam mo Na-follow naman, oh. Ayan na. Nababalot na. Ay, iba pa rin pa kasi yung lahat ng tinuro namin, tinuruan ko naman kay attorney, in-apply din naman niya. Ang key point nito, po nito, sa caretaker po. So, my dear good clients and farmers, kapwa ko farmers, please take good care of your mga tauhan. Sila po ang success. Oh, sorry. Sila po ang key. Ang key para tayo mag-success. Pagpasensyahan niyo yung boses ko, mawala. Inubo pa siya. Inubo? Yan.